pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bago malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago natin ay gawing maaliwanag. Tanging magandang bukas. Ayun, welcome back po muli sa ating channel mga kaibigan, no? At bago po tayo magsimula ay pasa muna tayo at shoutout natin yung ating mga kaibigan na hindi pa natin na-shoutout kanina. Emmy Clarissa, shoutout, and Bernard, shoutout. And sabi ni Papa Cho, shoutout. Sabi ni Papa Cho, sinubukan na nila ihiwalay. Ito yung nakaraan nating content. Sinubukan na nila na ihiwalay ang Mindanao noong 1965 to 1968, hindi umobra. Dahil legal ways sa 1972, itinatag nila miswari ang MNLF at na naging MILF. Hindi rin umobra dahil nag-martial law si FEM. So marami ng pagkakataon ng mga kaibigan. Hey, Sasha and Digwid, shout out. Sabi ni Sasha and Digwid, mani ang dahilan na mga Duterte gusto ni Digong nyo ng pera ng China. And basta naman Duterte, alam na natin lahat yun, ano. Walang legal way, sabi ni Papa Cho. Gandang tanghali, Al, sabi ni Emmy Clarissa. And guwapo. Bigla nawala yung sakit ko. Guwapo hapon, sir. Okay. And gandang tanghali. Nilda Arceo, shout out. And Ima Rebecca Lagmay is in the house. Shout out, Ima Rebecca. And Berhel Valencia, shout out Berhel Valencia. Pa-shout out po, nag-vlog pa si Maharlika kagabi, boss ni Lisa Marcos Binira na naman. Hindi na isang bagong bagay yan, no? Hindi na isang bagong bagay. Hintayin na lang natin yung kanyang pagbagsak, no? Hindi na magtatagal yan, mga kaibigan, ha? Yung ngongo na ako, mga kaibigan. Wala pa tayong 45 minutes na nagsasalita. Ngongo na uli ako. Okay? And good evening and shout out to all from Ima Rebecca Lagmay. So ito mga kaibigan, pag-usapan natin ito ngayon, ano? Pag-usapan natin ito, actually ito napasadahan ko na noong nakaraan, no? Okay? FL Lisa, may mensahe sa mga naninira o maninira, mga kaibigan. Diba? And alam natin lahat ng mga kaibigan na nagkaroon ng event itong love, no? Yung talagang
inilalapit ni FL Lisa sa mga tao, no, mga kaibigan, yung kanyang pagtulong at pagsuporta sa pamamagitan po ng LAB, no? LAB ni FL Lisa. Okay? So dito mga kaibigan, ano, sa I think saan ba yun, sa norte, no? Ay nagsalita po ang ating ang ating First Lady, no, mga kaibigan, at meron siyang sinabi, no, mga kaibigan, na talagang parang ano rin, parang yung sa nakaraan natin, no, mga kaibigan, si PBBM ay nagsalita at sapul lahat, no, mga kaibigan, sapul lahat. And same thing with our First Lady Lisa Marcos, no, mga kaibigan, sa kanyang talumpati at mensahe para sa mga kababayan noong magsagawa sila muli ng lab, no, mga kaibigan. Ito, pakinggan natin yung talumpati ng ating unang ginang, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Simple Toki, shoutout uli. 2 weeks ago, sa kanyang kick-off rally, Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged po 2 weeks ago sa kanyang kick-off rally, Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It's a master plan for genuine development for the benefit of all our people. So when you hear the words Bagong Pilipinas, what this really means is that both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang Bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po nating mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our Bagong Pilipinas. Diba, mga kaibigan? Nakita niyo yun? Napagmasdan niyo ba at narinig niyo ba maigi, mga kaibigan, yung sinabi ng ating unang ginang, First Lady Lisa? And merong similarity doon sa naging speech din ni PBBM doon sa ibang events naman, no, mga kaibigan, doon sa Philippine Constitution, di ba? Sabi ni PBBM ay walang dinastiya, di ba? Sabi naman ni First Lady, mga kaibigan, in the 1,606, ngayon ay 1,600 3 days na lang, no, mga kaibigan, ay babalik na sila doon sa pagiging private sector. So ibig sabihin, no, mga kaibigan, malinaw na malinaw, ito yung unang punto, no, mga kaibigan, ay wala po talaga sa isip ng first couple, no, lalo-lalo na ni PBBM, yung tungkol po sa extension ng termino. So dito ay tinatawagan namin pansin, lalong-lalo na yung mga senador na takot doon sa extension ng termino, no, mga kaibigan, na hindi natin malaman kung bakit. Pero ako alam ko, sa susunod papasadahan natin yan, no, mga kaibigan. Senator Amy, di ba? O ito, narinig mo, galing sa hipag mo. Tapos yung speech ni PBBM, di ba? O, ano ang kinatatakot ninyo do sa extension ng termino, di ba? Ayaw pa po nila, sabi nga ni PBBM, walang dinastiya. Sabi ni FL Lisa ay 1,606. Ngayon siguro mga 1,603 days na lang, babalik na sila sa
private life nila, no, mga kaibigan. And isa sa magandang panawagan dito o sinabi dito, Sam the Adventure, shout out. Maritel T, shout out. And Nilda Arceo again, shout out, no? And sino pa ba nandiyan? Okay. Sasha Indigwid, shout out. Yun. So dito mga kaibigan, yung isa sa magandang panawagan din ng ating First Lady, mga kaibigan, yung sabi niya, 'di ba, hindi na uso yung mga paninira. 'Di ba? Hindi na uso yung mga paninira. Hindi na rin uso doon sa bagong Pilipinas yung pagsasalita ng mga masasakit na bagay. 'Di ba? Na kung saan mga kaibigan dito ay malinaw, no? Malinaw na binasag na po, no? Binasag na ng unang ginang yung kanyang katahimikan, 'di ba? Na kung saan gaya nga nung laging binabanggit dito ni ano, ni pangalan nito si na lagi ring nagme-message sa akin, no, si ano na pangalan nito? Wait hanapin ko, Berhel Valencia, 'di ba? Oh, na yun nga si Hitad daw ay nagko-content na naman, tas ang content na naman ay itong si ating unang ginang, 'di ba? And maging ganun din si ano, ganun din si Roy Domingo ng Gagong Lipunan, 'di ba mga kaibigan? Although naghiwalay na sila ng landas ni Maharlika pero bumabanat pa rin, tinatawag pa rin na budol itong ating unang ginang, 'di ba? Pero dito ang panawagan ng ating unang ginang ay napakaganda, 'di ba? Na doon sa bagong Pilipinas na pinopromote ngayon ng kasalukuyang administrasyon, which is, sabi nga ng ating unang ginang, ito ay hindi po isang pamumulitika, no, mga kaibigan, kundi ito ay daan para mas lalong mapabilis ang pag-unlad ng Pilipinas. Paano uunlad ang Pilipinas? Sa dami ng problema ng Pilipinas, mga kaibigan, sa dami ng problema ng Pilipinas, mga kaibigan, ay hindi po kakayanin ng government itself, 'di ba? Kinakailangan ng gobyerno na mayroong katuwang. Kinakailangan ng gobyerno na mayroong at least kahit papaano magiging backup, 'di ba? Sa pagpapaangat ng ekonomiya at sa pagtugon sa mga problema ng mamamayan nito, 'di ba? Alin 'yon? 'Yun yung private sector. 'Di ba? Alam niyo dito kasi sa mga kaibigan, no, ay real talk lang, marami ring mga ewan ko kung anong klaseng utak meron, 'di ba? Na lagi nila sinasabi, sabi nila na kesyo, bakit daw puro puro na lang mayayaman yung laging kinakausap ni PBBM, 'di ba? Bakit daw ang gobyernong ito ay para sa mga mayayaman, which is yung mga sinasabi ang tinutukoy nila ay yung mga businessman, yung mga business sector, yung mga private sector, 'di ba? Hindi nila naiisip, mga kaibigan, at eto nga binanggit na ng ating unang ginang, no, mga kaibigan, napakahalaga ng pagkakasundo at pagsasama sa iisang layunin ng pagtatrabaho ang gobyerno at ang private sector. 'Di ba mga kaibigan? Napakaganda nun. No, napakaganda nun pagka yun nagkaroon ng nagtuloy-tuloy, no, mga kaibigan. In your dreams, mga paloko, bayad ka na at utot mo. In my dreams talaga, no? Na sana may nagbabayad sa akin. Dennis Solmayor, shout out sa iyo, ha. And napakaswerte nung magbabayad sa akin pag tinanggap ko yung bayad nila. Pag-aralan mo muna maigi kung sino si Hosa, baka ikaw mabigla. Ito pa isa, Alibuga Grace. O, Alibuga Grace, shout out sa inyo, di ba? Oh, maraming salamat sa pagpasyal ninyo sa aking channel, at pero makinig na lang kayo. Manood na lang kayo, makinig na lang kayo. Okay? Oh. Di ba sabi ni Tita Carmen Lee, si Badong Baboy nagwala dahil binabastos si ex-president nila, kung wala daw Digonyong, walang Marcos sa Malacanang. What a big bullshit, di ba? Maraming mga vlogger. And ako nga, sabi ko sa inyo, di ba, yung mga vlogger na yung mga vlogger, paging yung mga vlogger diyan na talagang diehard na sumusuporta doon sa nakaraang administrasyon, di ba? Yung sabi ng
Ang sabi ng Tatay Digong nila, 'di ba, pagka dumating yung time na huhulihin na siya ng ICC, mga kaibigan, ay magkakagulo, 'di ba? At talagang dadanak ang dugo at talagang under my dead body ka, magpapakamatay muna si Digong nyo bago daw siya mahuli, 'di ba? And sabi naman ng mga vlogger na sumusuporta, 'di ba, kami man ay magpapakamatay. Ngayon eto sinabi niyo yan hihintayin namin yan. Kapagka wala kami nakitang nagpakamatay sa inyo, kapagka hinuli na si Tatay Digong ninyo, kami ang papatay sa inyo sa R. 'Di ba? So balik tayo dito mga kaibigan 'no, ito nga 'di ba, ito yung sampal 'no mga kaibigan, yung naging speech ni PBBM doon sa isang event, 'di ba, na kung saan yung pagdiriwang nung Philippine Constitution. Then yung speech ngayon ni Unang Ginang 'no mga kaibigan, ito ay sampal doon sa mga walang humpay ang paninira, 'di ba? Maging doon sa grupo ng mga Duterte, mula po doon sa kanilang poon, 'di ba? Mula po sa kanilang tatay hanggang sa mga supporter, 'di ba? Hanggang doon sa kanilang mga vlogger, influencer. At pagkatapos hanggang pati doon sa super ate na kung saan ay ipinagtatanggol ang mga Duterte, no mga kaibigan, na kung saan ang gusto nga ni Duterte ihiwalay ang Mindanao, pero ang sabi ni Amy mga kaibigan matagal ng issue yan, 'di ba? At naiintindihan daw niya mga kaibigan dahil sa nahuhuli nga naman daw ang Mindanao. 'Di ba? Kumbaga ay sinang-ayunan pa rin niya yung gusto ni Digong nila no mga kaibigan. Pero dito malinaw na malinaw mga kaibigan, sa bagong Pilipinas na pinopromote ng kasalukuyang administrasyon ay hindi na po kinakailangan o hindi na uobra, hindi na uso yung paninira, hindi na uso yung pagsasalita ng mga masasakit na salita, di ba? So ano lang ang ibig sabihin nun mga kaibigan? Ang ibig lamang sabihin nun ay kinakailangan na makinig lang kayo, 'di ba? Makinig lang kayo sa panawagan ng Unang Ginang, makinig lang kayo sa panawagan ng ating pangulo. Ano ang kinakailangan? Kinakailangan magkaisa, 'no? Kinakailangan magkaisa, kinakailangan na ang pakikipagkaisa, kinakailangan na ang pagtutulungan. No, mga kaibigan, pagtutulungan na ang makikinabang ay ang mamamayang Pilipino, no mga kaibigan. So, yun po 'no, kung meron kayong comment dito po sa ating naging pag-uusap, just feel free to comment on the comment section below, no mga kaibigan. And don't forget to like and subscribe our live no mga kaibigan, para dumami pa po yung mahahatdan ng mga impormasyon na ating binabanggit dito. At yun nga, 'di ba? And yun, commercial tayo ulit mga kaibigan.